Nako, ito, matindi ho ito mga kababayan at nakusan ay tila nagbago ang ihip ng hangin diyan po sa Malacanang dahil sa ito pong si Pangulong Marcos Jr. ay umamin na bukas na raw po siya open na sa muling pagbuhay ng natigil na usapan o yung magandang relasyon ng Pilipinas dito po sa China. O yun ho, sa kabila ho ito, sa gitna po na siyempre ng patuloy na krisis sa buong mundo po ito. At ang pinakamatindi ho, siyempre, mukhang wala naman ho tayong maasahan sa Estados Unidos. Kaya't siguro, ito ho, handa na raw po makipag-ayos ang Pilipinas o itong si Pangulong Marcos Jr. sa China. So dito, umani nga po ng atensyon at ako, nagulat din ho ako. Kaya may mga ibang comment ng ating kababayan, ano yung kain suka? Ang Pangulo, alam nyo, matapos na durugin ng ilang mga opisyal ng ating gobyerno sa pangunguna, yung yung taga-Coast Guard na si Tariela, no, hindi man lang ho sinita o inawat ni Pangulong Marcos Jr., di ba? At siniraan, di ba? Gumawa ng kung ano-ano parang napaka samang caricature laban po kay President Xi Jinping. So ngayon ho, ay sabi raw po ng Pangulo, tinatawag niya raw ho na parang reset. At yung ugnayan ng Pilipinas at China. Kasabay ng lumalalang krisis sa Middle East na nakaapekto sa global oil supply. So parang ganito ho ito sa magkaibigan. Noong una, magkaibigan kayo matalik, di ba, ng Pilipinas at ng China sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Tapos, nung pumalit itong si Pangulong Marcos Jr., biglang nagbago po ang direksyon. So, ngayon, dahil sa kailangan natin sila, kayo ho ba, mga kababayan, sa simple lang ho magkakaibigan. O nung hindi ka pinapansin kung ano sira, tapos ngayon may kailangan siya sa'yo, lalapit, anong masasabi mo? Bati na tayo. Magpapauto kaya ang China o paano? Kaya, ang hirap po nito, mga kababayan, kasi ang binabanggit dito, yung yung issue po ng kabuhayan ng mga Pilipino at ang sabi, pwedeng pag-usapan yung sa oil exploration, saan yung mga pinagtatalo ng isla. Ang sinasabi, mayaman daw ito sa langis handa na raw na makipag-ayos ang gobyerno ng Pilipinas, itong si Pangulong Marcos Jr. So, ipinaliwanag po ni BBM na ang kasalukuyang sitwasyon sa mundo ay magtutulak ng malawakang pagbabago sa international relations. Sabi niya, talagang wala raw magawa kundi makipag-usap. So, ewan lang natin, ako ang kinapakatakot ko lang baka yung maging trato po ngayon ng China sa Pilipinas, siyempre, liliit Kasi tayo pong lumapit Hindi ho katulad noon sa panahon ni dating Pangulong Duterte na iba po yung pagtrato po ng China sa Pilipinas At sa katunayan, yung oil exploration na yan, ang usapan doon, lamang ho tayo. 60-40. 60% sa Pilipinas, tapos 40% sa China, na kung saan sila po ang gagamit lahat po ng equipment. Sila ang gagastos lahat po. Pati yung mga pag-aaral at kung paano makikita at malalaman at tutuktas dito po sa yaman diyan po sa mga isla na yan. At ang sinasabi, posibleng pagkunan ng langis. At kung kaya talaga naman ang China, talagang ayaw na bitawan yan dahil sa aking pakiwari, mga kababayan, talagang napakahalaga at meron pong tagong yaman sa loob po, sa ilalim po ng mga isla na yan. So dito ay ang pangyayari dito po sa Middle East parang magkakaroon po ng reset. At yung patakaran panlabas ng Pilipinas dapat kasi nung una sabi kaibigan sa lahat, enemy to none, so wala raw pong kaaway. Pero ang nangyari ay di ba nung uminit yung mga tensyon at sa pagitan ng Philippine Coast Guard at ang China Coast Guard, di ba, diyan po sa West Philippine Sea.
di ba? At ipinapakita na binubuli ng China ang mga Pilipino. So talagang pinasasama po, di ba? Yung imahe ng China. Pero sa mga nakarang administrasyon naman wala namang ganoon mga kababayan at siguro dapat noon pa ay magkaroon po ng pag-uusap. Kung inyo pong matatandaan, maganda na yung pag-upo ho ni BBM at noong 2022, tapos 2023, nagkasundo po ang Pilipinas at China na ipagpatuloy ang diskusyon sa joint oil at gas development. Ngunit ito po ay nanatiling hindi umusad dahil sa mga isyu sa konstitusyon at soberanya. So dito ho, nakababayan, noong 2022, ito bibigyan ko lang ho ng background para po sa inyo pong kaalaman, na tuluyang itinigil noong 2022 ng Pilipinas ang naunang negosasyon dahil sa hindi nagkasundo sa mga legal at territorial concerns. So ayun Gayunman, at ayon po sa Department of Foreign Affairs ay hindi pa rin tuluyang isinasara ng Pilipinas ang pinto sa mga ganitong kasunduan basta't sumusunod ito sa konstitusyon at sa pambansang interes. So yun ho mga kababayan, at kasi kung inyo pong matatandaan ay yung pagkaupo ni PBBM sa pwesto sa Malacanang, pumunta pa ho yan sa China. Di ba? Siya po ay nakipag-usap doon at ang sinasabi para ayusin at lalo pang pagbutihin yung relasyon ng dalawang bansa, pero wala ho nangyari. Ang ginawa ho mga kababayan ay nagdagdag ho tayo ng mga EDCA sites at masyado tayong dumikit sa US. No, di po ba? Ang pinakamainam sana na gawin talagang dikit tayo sa US, pero dikitan din natin China. Dapat lahat to kaibigan. Di ba? Wala ho. Ang nangyari ho, mga kababayan, talagang lumitaw na talagang parang lilitaw ho na nagpaktuta na tayo sa US tapos ngayon, lumalala po ang sitwasyon, nakita natin na may malaking maitutulong ang China, doon tayo didikit ulit. Di ba? Parang kahiya-hiya mga kababayan. Di ba? Alam ba, sa pangkaraniwang tao lang Di ba? Nung una, ay binabaliwala ka nito. Alam ba, may kaibigan ka. Tapos, nung nagsasama kayo, okay. Tapos, bigla kang binabaliwala. At kumbaga sa dinadaan-daanan ka lang, hindi ka na pinapansin. Pero ito, masaklap po rito sa Pilipinas Bukod sa dinadaan-daanan at hindi pinapansin, sinisiraan pa. Di po ba? Okay, at yan po ang naging ang matinding pagtatalo rin yan po sa Senado at talagang nanindigan ito pong si Senator Rodante Marcoleta na kung saan ay hindi ho pwede, di ba? At yung resolusyon ng Senado na yung mga opisyal po ng embassy na ideklarang persona non grata at palayasin dito sa Pilipinas, sinubukan ho nila yan Buti hindi po nakalusot at mismong ang Pangulo ay hindi po pumayag dahil sa maaring ito po ay magkaroon po ng mas mabigat na implikasyon sa diplomatikong relasyon. Di po ba? Kasi pag ginawa ho nila ron siyempre yung ambassador natin sa China pwede rin palayasin. At ang pinakamasaklap po niyan, lahat ho ng mga Pilipino sa mga bansa po ng China pwede maapektuhan, di ba? Sa Hong Kong, nako, dami mga Pilipino ho ron. Domestic helpers at mga manggagawa, kung palayasin niya ng China, pauwiin, di tapos tayo. Di po ba? Tapos, meron din mismo sa China, mainland China, di po ba? Marami ho mga Pilipino doon na nagtatrabaho at yung iba naman naninirahan, kung palayasin ho yan ng gobyerno ng China. So, paano na ho? Di lalong magkakaroon po ng mas mabigat na problema yung ating bansa, mga kababayan. So, at least siguro, nagising na ang Pangulo na kinakailangan ang tulong ng China, pero ang aking pananaw ho rito, mga kababayan, medyo hihina na po. Kung magkasano, wala ho tayong alas Sa nakaraan ho, talagang maganda ho Baka magkaroon po ito ng joint oil exploration o kung ano man, magkasundo. Kaya lang baka hindi na pumayag ang China na 60-40 na noon, sa panahon po ni dating Pangulong Duterte,
ay 60% sa Pilipinas at 40% sa China. Paano yun? Baka hindi na pumayag at balik ta rin. O sige, kayo naman ang lumapit sige, 40% lang sa inyo, sa amin na 60%. So, dehado ang Pilipinas. So, yan po ang masaklap na pangyayari. Kasi talagang, ganun ho kahit sa pangkaraniwang tao O ikaw naman lumapit, ikaw may kailangan Kung ano sasabihin ko, susundin mo. O eto, kung 60-40, 40% sa Pilipinas, sa amin 60%. So, nabago na. So, dehado na naman ang Pilipino dito. Di po ba? Yun lang ang binabagit natin. Kayo ho pa, papuro ho ba kayo na talagang magkaroon po ng reset o mas maayos na ugnayan sa Pilipinas at ng China? Ako, papuro ho ako kasi dapat ho lahat po ng bansa maging kaibigan po ng Pilipinas, kay Estados Unidos man yan, o China, Russia, lahat po dapat kaibigan po ng Pilipinas. Kasi, alam nyo ho, maano tayo maliit na bansa. Mas maganda ho kaibigan natin lahat ng mga higanteng bansa dahil sila po ay maaring makatulong sa atin. At siyempre, ang Estados Unidos naman ay patuloy ho tayo na kumbaga sa dinidikitan din at pinapakalma o pinakikisamahan dahil meron din po silang meron silang pansariling interes dito po sa ating bansa, di po ba? At nakusaan ay kumbaga sa yung meron ho sila rito, di ba? Mga EDCA sites, kung ano man. So meron po silang pinangalagaan na interes. Yun lang po minabagito natin. Kaya dito ho, ang kinakatakot lang ho natin, baka magkaroon po ng negosasyon, madihado na naman ang Pilipinas dahil baka maging kapit sa patalim ho tayo. So, pero dito, sumatotal, itong panibagong pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na reset at muling makikipag-ayos sa China, mga kababayan, ay kayo ho, anong masasabi niyo ho rito? Iba nagsasabi, kain suka. Matapos mong sira-siraan, ano ba tawag? Ginawa ni Tariela talagang kung ano-ano ang ginawa, no? Siguro maganda magbigay din ng pahayag dito itong sina Commodore Tariela at maging itong si Defense Secretary Gibo Teodoro sa naging pahayag ng kanilang bossing, ng kanilang amo na si Pangulong Marcos Jr. na handa na muling makipag-ayos ang Pilipinas sa China. So, ano kaya masasabi ho rito ni Tariela? Bustilo ho nagsabi. Magre-resign ba si Tariela para panindigan yung kanyang pahayag na kung saan ay ayaw niya sa China? Di po ba? Kasi sa mga nakaraan nagbigay ng statement si Tariela na kapag si BP Sara Duterte ang naging presidente, magre-retiro na raw siya, magre-resign na siya. Sa akin pananaw, kahit na hindi ka magretiro o mag-resign, tanggal ka. Di ba? Yung ginawa mo mga pambabalahura, di ba? Sa vice presidente. Pero binalahura ni Tariela yung presidente po ng China. Tingnan ho natin kung saan patutungo itong pahayag na kung saan sabi po ng Pangulo handa na po siyang makipag-ayos. Sige po, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating palatuntunan at dito ho kain suka. Yan po usong-uso ngayon na pinag-uusapan, di ba, na mga, kumbaga sa niluwa mo na, kakainin mo ulit. Di ba? Kumbaga sa ibang salita, inayawan mo na Tapos, gugustuhin mo ulit. Iniwanan mo na, babalikan mo pa ulit. Di ba? Yung mga ganun Pero, okay lang ho sana kung iniwan mo, yung maganda pagkakaiwan mo. Pero pag isinuka, mawalang galang na po sa mga kumakain Kapag isinuka mo, parang mahirap kainin, para kang aso niyan. Di ba? Matatanda, di ba? Yung siguro, obserbasyon nyo, di ba? Pusa o aso na iniluwa na, kinakain pa, di ba? Parang ganun ho. So, ganyan ho magiging pwede na paningin dito po kay Pangulong Marcos Jr. na handa na raw muli na makipag-ayos dito po sa China. Kain suka. Kayo, sige,
Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at para makisama ho kayo at makipagbigay kayo ng mga talakayan dito po sa isyung ito na pinag-uusapan na kung saan ay talagang ngayon may mga pinasama pa. Chinador. Dahil maka-China raw, yung si Senator Marcoleta, yung pala, kain suka ang ating Pangulo. Sige, magbigay na po kayo ng comment. At sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At ipaki-follow nyo rin po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.